Welcome to God is Able Church here in Montreal, Canada. You are watching our Facebook Premier Online service that's happening every Saturday at 10:30 in the morning Eastern Standard Time. Feel free to share this to your timeline or to your group, family, and friends. To start our service, let's begin with the reading of the scriptures. Good morning, church. Let's all open our Bible in the book of 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 11. I repeat, in the book of 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 11. And last, in the book of 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 11. It says here, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly. Or under conclusion, for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gift to the poor, their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. Blessed is the reading of the Word of God. Good morning, church. Blessed Saturday, and thank you so much for joining with us with our premier service. And I'm so happy and grateful that you are here with us right now. And if you haven't shared this video, can you please click that share button and let us share the goodness and the joy that we are experiencing with Christ. Amen. So it says here in Psalm 16:11 that you will show the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. So God gives us every blessing that we need, and He doesn't leave any blessing out. Amen. He gave us the forgiveness, salvation, Jesus Christ, the Holy Spirit, the eternal life. So without joy, celebrating would be dry and dead. Amen. So right now, let us sing and let us celebrate, because joy creates energy and joy makes us strong. Amen. So right now, let us declare the victory over victory and celebrate His goodness in our lives. Amen. Come on, church. Come on. Sino naman? And now making loud at the power of our love. And there's a sound breaking out, but for all that we know. Come on. And now we're tuning our hearts to you. And now we'll never stop loving you. Come on, sing it out. It's the best time of our lives, as we encounter your love again. Keeping our hearts will come alive, as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. Come on, sing it out. From the start, here we are, we will love you, your love. And every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. We'll never stop loving you. Shout it out. This will be the best time of
our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Clap your hands. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This will be the best time of our lives as we carry your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. This will be the best time of our lives as we declare your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 Hallelujah! Glory to God forevermore. Praise the Lord. Amen. Amen. So, even though 2021 was a tough year for all of us, some of us experienced anxieties. Maybe we were hopeless. We were filled with worries. We were depressed. Or maybe even faithless. But at its core, God's mercy, God's love will always shine. That the Bible speaks of God's love and mercy for all the sinners. And that is for us. So it says here in Hosea chapter 14 verse 4, the Lord says, "Then I will heal you of your faithfulness. My love will know no bounds, for my anger will be gone forever." God is the creator of our faith, and He's also the one who sustains it. Really, faith is not just about believing in God, but it's also understanding and knowing that God is our shepherd, knowing that God is our creator, that God is the one who brought salvation to us. Amen. So I hope that as we continue our journey of faith this year, 2022, there will be thirst and hunger implanted in our hearts as we search more of Him, as we know more of Him. Let us strengthen our faith and believe in the truth and live by it. Amen. I want to know you. I want to hear your voice. I want to feel you more than
Jesus, more of you. I need more of you, Jesus. More of you. Lord, we know that even though life is hard and difficult, know that you'll always be here with us, Father God, and all we need is you. We want to know more about you, God. Reveal yourself unto us as we search you, Lord Jesus. We want to know more about you. We want to experience more of your greatness, more of your power, more of your blessings and miracles into our lives. Come on, church, for the last time, sing it out. Take me deeper than I've been before. Take me further, God, I long for more. Take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. Hallelujah, Jesus, Creator of our faith, truly the true, wonderful, amazing, and magnificent in our lives, Lord God. You've always been there with us, Lord. Not for once you forsake us. Lord, we know that in our journey you're always gonna be with us. Our strength, our source of strength, our hope, the one who gives us comfort and peace. And Lord, we're eager to know more about you. We're eager to experience more of your power and your greatness in our lives. Hallelujah, Jesus. The praise, adoration, thanksgiving, and honor belongs only to you, our Savior. Amen and amen. Let's close our eyes and bow our heads in prayers. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Ama, salamat nga po, Panginoon, for this day, Lord God, for this life, Lord, that you continue, Panginoon, na gabayan kami, Panginoon, Lord God, sa araw-araw naming buhay, Lord God, sa kalakasan, Panginoon, at kalusugan. Salamat nga po, Ama. And Lord, bago nga po kami tuluyan, Lord, na lumapit sa inyo, Lord God, at mag-aral ng inyong mga salita, Lord God. Lord, we ask for forgiveness, Lord Jesus, for all, Panginoon, our sins, Lord God, sadya man or hindi, Lord God, patawarin mo po kami, Panginoon, and make us, Lord, worthy, Lord God, into your presence, Lord Jesus. Ama, itinataas ko po, Panginoon, sa inyo, ang lingkod mo, Lord God, na gagamitin sa araw na ito, Lord God, Panginoon, itago mo po siya, Lord God, sa inyong likuran, Panginoon, at Lord God, sa bawat salita, Lord, na mamumutawi sa kanyang bibig at lalabas, Lord God, ikaw ang mapapurihan, Lord God. Samahan niyo nga din po kami, Panginoon, sa buong, Panginoon, service na ito, Lord God, and Lord Jesus, Panginoon, bigyan niyo po kami, Lord God, ng good internet connection, Lord God, para mas marami pa, Panginoon, na maabot, Panginoon, ang service na ito, Lord God, and Lord, sa bawat makikinig, Panginoon, at mag-aaral ng inyong mga salita, Lord God, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord God, so that, Panginoon, Lord God, maintindihan namin, Panginoon, ang mensahe mo, Lord God. And Lord, sa bawat maririnig namin, Lord God, mai-apply namin ito sa aming buhay, Lord God, at maging pagpapala din po kami sa iba, Lord God. Lord, salamat sa katagumpayan, Panginoon, ng gawain ito, Lord God. Kiniklaim na po namin, Panginoon, na ikaw ang kasama namin, Panginoon, sa service na ito, Lord God. And Lord, the victory, Panginoon, is yours, Lord God. And Lord, ikaw ang mapapurihan, Lord God, sa araw na ito, Lord God, at sa buong buhay namin, Panginoon. And Lord Jesus, Panginoon, nararapat po namin sa inyo, Lord God, na ibalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
We will now hear God's Word. Let us prepare our notes, pens, and Bible, and most of all, our hearts and mind. Let's hear what God wants us to learn. Praise God! Good morning po sa inyo lahat dyan, mga kapatid ko sa Canada. So, blessed morning, blessed New Year. Matatapos na po yung ating prayer and fasting, mga kapatid. Kumusta po ba? Okay lang po ba kayo? Well, salamat po sa pagkakataong ito at nasa series naman po tayo ng ating pag-aaral na dapat po ay maging maganda ang ating pong simulain ng taong ito. So, salamat po Pastor Jeff at sa inyo pong mga kapatid dyan, yung pong mga disciple, leaders, worker na tumutulong po sa ministry. Thank you so much. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, so ngayon pong buwan na ito, ang topic po natin ay seed faith. Mahalaga po ito na maunawaan natin sa pasimula po ng taon. Sabi po ng Genesis chapter 8 verse 22 ay ganito, sabi niya, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night, will not cease. Yan po, no? So, later i-explain po natin yan. 2 Corinthians chapter 9 verse 10, ito po ang kanya namang sinasabi. Now the one who provides seed for the sower and bread for food will provide and multiply your seed and increase the harvest of your righteousness. Then the next one, Galatians chapter 6 verse 7, ito po naman ang kanyang sinasabi. Do not deceive yourself. No one makes a fool of God. A person will reap exactly what he plants. In 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ito po ang isang bahagi. Remember this. The person who sows sparingly will also reap sparingly. And the person who sows generously will also reap generously. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mabuting balita. Pagtuunan po ng pansin natin, yung bahagi po na sabi niya, a person will reap exactly what he plants. Simulan po natin ito sa isa pong tanong o dalawang tanong na pwede po nating pagnilay-nilayan habang ato po ay ating pinagpapatuloy. Una po ay, what do you want to harvest this year 2022? Ano po ba ang gusto nating anihin ngayong pong 2022? And how much and big do you want to harvest? Gaano ba, kalaki o karami ang gusto mong anihin? Kasi malinaw po doon sa bahaging una natin binanggit ay, a person will reap exactly what he plants. So, yung pong seed ay napakahalaga na ating pong pagtuunan ng pansin. Ang January po ay nakapokus po tayo doon po sa consecration, planting, and giving first fruit. Kaya nga po ngayon, nasa 21 days prayer and fasting tayo. Ito po kasing ating consecration. But, aside of that, pinag-uusapan po natin yung ating pong seed. Kasi sabi nga natin, doon po nakadepende ngayon yung pong ating anihin doon sa butong ating itatanim. Di ba? So, ngayon pong January, nakadepende po ngayon yan. Then, bahala na po si Pastor Jeff sa kanya ko na po ibibigay yung pong giving the first fruit. Siya na po ang bahalang mag-explain sa inyo. Pero magsesend po ko sa inyo doon po sa GC natin. I think baka po last Sunday dito, doon po sa GC natin ngayon, magsesend ko po sa inyo yung benefits of giving first fruit. Later po natin yun. So ulitin ko, ang ating pong focus ngayon ay seed faith. Di ba? So, nakita natin kanina, tanong nga natin, nakabase doon sa buto na yung itatanim yung ating anihin. Kaya dapat may mga ilang bagay tayo na pagtuunan na natin ng pansin sa ating pong pagtatanim. So, sundan po natin yung tamang proseso or principle. Sabi niya, una, choose certified seed. Yung pong pinakamahalaga,
na dapat yung iyong itatanim, kasi sabi nga natin kanina, di ba, nakadepende dun sa buto na yung itatanim, yung ating aanihin. So, napakahalaga ngayon na yung pipili mo unang buto ay certified seed. Hindi lang basta pumili ka ng buto na yung itatanim. Napakahalaga ho nito na yung butong itatanim mong ito ay certified. Hindi lang po basta buto siya. Kasi nga sabi ng Galatians chapter 6 verse 7b, mula po sa GMB translation ni ganito, a person will reap exactly what he plants. So nakadepende ngayon dun po sa buto na yung tatanim kung ano po yung anihin. Palawakin natin ng konti. There is always something to plant. Marami po tayong pwedeng itanim. Halimbawa, seed of prayer. Di ba? Buto po yan. Yung pananalangin mo sa mga taong nakapaligid sa iyo, panalangin mo sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, doon sa boss mo, o sa iyong pag-aaral, ito po ay buto, na itinatanim natin sa ating din pong buhay yon. Then the next one, seed of forgiveness. Yeah. Sabi ng Biblia, kapag nagpatawad ka, ikaw din ay papatawarin. So kinakailangan una-muna ikaw ang magtapatawad. Hindi po'y buto. Sabi niya, seed of love. Minsan, naghahanap tayo na gusto natin yung mapagmahal, pero ang tanong, ikaw ba, mapagmahal ka ba? Di ba? Gusto natin yung mabait, ikaw ba, mabait ka ba? Di ba? Kaya nga po may sowing and reaping na tinatawag tayo. So, napakahalaga po nito na dapat po yun ay ating inuunawa na mapili natin yung pong certified seed natin pong gagawin kasi ikaw din po mag-aani niyan later. Sabi niya, seed of giving. Isa pa rin po ito na kailangan natin maunawaan. So, keep planting. Kasi mahalaga talaga yon na maunawaan po natin kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi po ng Luke chapter 6 verse 43 ay ganito, no good tree bear bad fruits, nor does a bad tree bear good fruits. Sa simpleng salita, kung anong puno, siya ho ang bunga. Alangan naman, nagtanim ka ng papaya, ang gusto mong anihin ay mangga. So, hindi po pwedeng mangyari yon, di ba? Nagtanim ka ng kamatis, ang gusto mong anihin ay kalabasa. Hindi po pwedeng mangyari yon. Kaya ho, doon po nakabase ngayon, yung pong anihin natin before the end of this year. Maybe doon po sa mid-year ay pwede ka na mag-ani. Depende nga po ito sa buto, di ba? Kung manggang itinanim mo, medyo matagal po muna ang hintayan bago mag-ani. Pero kung petsay o mustasa ang itatanim mo, I think mga 45 days lang po niya, nag-harvest ka na. So, mabilis ka mag-aanis. Kaya nga po, nakadepende yon. At the same time, dapat po ay, alam mo na ito ay certified. Kasi, kung hindi po certified seed yung itatanim mo, maaaring hindi ka rin po mag-ani doon po sa iyong expectation. So, mahalaga sa atin yon na yung pong buto na itatanim mo, na binibigyan mo ng pananampalataya, ay hindi lang po naman basta buto dapat. Kailangan po siya ay certified seed. Tatanungin ikaw ngayong kapatid, kumusta po ba yung buto? Meron ka na po bang butong itinanim? So, dalawang bagay nga po, isang pang-spiritual at saka po isang pang-physical o isang material. Kasi, isang spiritual rather. Kasi sabi po ng Galatians chapter 6 verse 8, malinaw po yun, di ba? Kung ikaw magtatanim ng patungkol sa laman, mag-aani ka ng mga nabubulok na patungkol sa laman. Pero kung magtatanim ka ng patungkol sa spiritual, mag-aani ka ng spiritual. Siyempre, pastor ako, nakapokus po ako dun sa spiritual. Na dapat yun, yung pong soul ang dapat natin maunawaan naman. Kaya po, ang ganda po nung teaching po ni Pastor Jeff nung nakaraan, isang challenge to every one of us, di ba? Kinakailangan po natin sila na tayo po yung makapag-win ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Kasi po yung heartbeat of God, soul. Okay? So, yung pong una, choose certified seed. Secondly, sa ating pong buto, alam niyo kahit po napakaganda ng butong napili mo, na gusto mong itinanim, pero kung ito po yung matatanim sa hindi naman po nararapat na pagtamnan, magkakaroon po ikaw rin ng malaking problema. At yung pong expectation mo, maaari pong hindi rin siya magkaroon ng sapat na anihin kasi hindi po siya natanim doon po sa tamang pagtataniman. So, secondly, consider the fertile soil. So, mahalaga po yun. Kung ito ay certified seed, dapat po matanim din po siya roon sa matabang lupa. Later, titingnan po natin yan kung kaya po natin i-discuss para po mas lalo natin maunawaan kung ano po yung sinasabi ng
banal na kasulatan. So, if you have a Bible, open with me in the book of Matthew chapter 13, verse 3 to 8. So, atin na lang pong itong isa-summarize. Hindi na po natin babasahin pa ng buo sapagkat limited po yung oras natin. Okay, Matthew chapter 13, verse 3 to 8. Ito po ang sabi niya. Mula po sa NLT translation, 3b tayo. Listen, a farmer went out to plant some seed. Yung pong seed na binabanggit dito, kaya po ito'y certified seed because this is the word of God. Diba? Kaya po, kung gusto mo taging certified, first yung pong itanim mo yung salita po ng Panginoon. Kaya nga po sabi niya, go and preach the gospel. So habang humahayo tayo at pinangangaral ang mabuting balita, nagtatanim ka ngayon ng certified seed. Kaya nga lamang, tingnan natin maya-maya, no? Kung paano po at bakit, sabihin natin, palagi po naman, share ako ng share doon. Maybe, yung napagtaniman po natin ay hindi po matabang lupa. Mula po sa CSB translation, nung 3b po ng Mateo ay ganito naman. Pakinggan po niyo mabuti, sabi niya, consider the sower who went out to sow. Yan, ito naman sabi niya, consider the sower. Okay. Verse 8 ng NLT tayo, chapter 13 pa rin po tayo. Itong sabi niya, still other seed fell on the fertile soil. So kaya po napakalaga na maikonsidera po natin, pagtuunan natin ng pansin, na yung butong itatanim natin ay matanim doon po sa fertile soil. Kaya nga po, sabi natin ng pangalawa, kapag ikaw magtatanim, you need to consider the fertile soil. Sabi niya, the farmer choose certified seed and plant to the different kind of soil. And what happened? Ano po kaya ang nangyari? Alam natin ang Matthew chapter 13, yung pong salita ng Diyos, yun po yung sinasabi niyang certified seed. But listen to me, ano pong nangyari doon po sa mga buto na bagamat certified po siya, kaya nga lang po hindi taga sinatanim doon po sa matabang lupa. Ito po ang nangyari. Verse 4 tayo ng Matthew chapter 13. Ano pong sabi ron? Some seed fell along the path. Yung pong natanim lamang doon po sa tabi ng daan. Sa iba pong translation, sabi nahulog daw po, Pero yung po talaga yung natanim doon po sa tabi ng daan. Ano po ang nangyari? So, basahin nilang po ninyo yan. Kung kayo po ay may time, doon po sa mga beginning verse 18, pababa, makikita po naman ninyo doon yung pong kanyang, explanation. Kaya nga po ito ay isa pong madaling maunawaan kasi self-explanation po yung pong banal na salita dito sa Matthew 13. Ipinaliwanag po niya roon kung ano po yung kanyang talinghagang binabanggit. At pag sabing nang dumaan daw yung ibon, natuka lamang yung binhing nahulog doon sa tabi ng daan kasi nga po ay hindi po siya na itanim na proper. Okay? So ano pong nangyari? Nang dumating ang problema sa suliranin, siya po ay biglamang nawala lamang. The next one, sabi ng verse 5, other fells on sand, a rocky ground. So, literally, hindi ko po alam kung kayo po ay mayroon pa rin lugar na pwede kayong magtanim. Pero siyempre dito sa Pilipinas, ay maraming lugar na pwede tayong pagtaniman. Pero kahit po certified yung buto na itatanim mo, sabi mo, maganda, mainam. Ngayon po kasi may pwede kang mabilan yan. Halimbawa sa CLSU, di ba? Andiyan po yung mga tagang pinag-aralan mabuti at pwede kang bumili ngayon ng o kaya sa PhilRights ng magandang buto na pwede mong itanim. At nakaka-assure ka, sasabihin sa iyo nila assure nila na aani ka ng maganda. Pero, kung hindi mo naman ito may tatanim doon sa akmang lugar, na yung pagtataniman ay hindi rin ikaw mag-aani. Katulad nga po ng binanggit niya rito, na ito po ay natanim doon sa kabatuhan. So kung sa literal na speaking, na pananalita, kung ito po ay matatanim doon, hindi po taga siya lalago. Bakit? Saan po siya kukuha ng pataba o ng taba nung kanyang puno kung puro bato po naman ang pagkukunan nito. So kaya po nangyari, sabi nga nung uminit ang panahon, sa halip na lumago po ang butong ito, siya po ay namatay lamang, natuyo lamang siya. Hindi po siya nakalago kasi nga po, hindi siya natanim doon po sa dapat niyang pagtangnan.
Mamaya, tingnan pa natin. And verse 7, sabi niya, others fell among thorns naman po rito. Doon po naman saan? Sa kadawagan, sa katinikan, sabi gano'n, sa mga siit. So, ibig sabihin, kung siya matatanim doon, hindi rin po siya masyado malaw kasi masyado siyang maraming kaagaw para po doon sa sustansya na dapat niyang makuha. Sa isang simpleng salita, kung ito po naman na ipapractical natin mga kapatid, marami tayong mga ginawa. Di ba? Naalala ba niyo sinabi ni Jesus? Nung ako ay nagutom, pinakain ninyo ako. Nung ako ay walang maisuot, dinamitan ninyo ako. Nung ako ay mabilanggo, dinalaw ninyo ako. Nung ako ay magkasakit, di ba? Tahan niyo ako. Kaya tanong ng mga lagad, kailan po ba nangyari na kayo ay nagutom? Ang sagot ni Jesus, nagawin niyo ito sa isa sa mga maliit na ito nang dahil sa akin yung ginawa. You remember that? So ito po isang bagay, di ba? Na bawat ginagawa natin sa ibang tao, lalo nga sabi niya kung ito'y kapatid mo, kaya po yung aklat po ng Galatians chapter 6 verse 10, malinaw po rin sabi niya, samantalain ninyo yung pagkakataon. You have opportunity, sabi niya, do good to all people, especially those who belong, saan? To the family of believers. Di ba? Kaya sabi niya, pag ginawa mo ito doon, ginawa niyo sa akin yan. Kaya nga doon po sa Mateo chapter 10, kung magbibigay ka lamang isang basong tubig, sa isa sa mga litid dahil alagad ko, ang inasir ng Biblia, hindi ka mawawalan ng gantimpala. So para pa nakikita na natin ngayon, nasa ba yung matabang lupa na pwede kong pagtamnan? Kapag po, ano pong isang araw, may kausap kami, di ba? Parang ganito lang po kasimple yan, ano? Minsan, di ba, marami pong humingi ng tulong. Tinulungan mo naman. Kasi may puso ka talaga. You have compassion and you are compassionate Christian, kaya bukas ang palad mo. Ang problema ho, itong tinulungan mo, diba? Ano ho ginawa niya? Binili lang ho niya ng Red Horse. Sa palagay mo, may pakinabang ho ba? Sa tingin mo kaya, matabang lupa ang napagtaniman mo? Diba? Yan po yung mga bagay na dapat unawain po natin. May pulubin dumaan. Kasi sabi ni Jesus, huwag mong papahindihan, delikado mo yan. Di ba sabi niya, gawan mo. Kasi sabi niya, mas magandang gawin yung walang kayang magbalik sa iyo. Di ba? Yung magbalik sa iyo. Kasi sabi nga niya, ano bang gantimpala ang iyong makukuha kung yung lamang gagawa mo ng mabuti ay gumagawa sa iyo ng mabuti? Sabi niya, wala ka na asang panggantimpala. Kasi yung masama ay marunong din gumawa na mabubuting bagay doon sa mga gumagawa sa kanila ng mabuti. Kaya ho, malaki talaga ang chance natin. Kaya nga lang ho, kung gusto mo talagang makita yung pong ani na gusto mong mangyari, pag-isipan mo mabuti kung saan mo itatanim. Yung butong, meron ka. Kasi halimbawa niya, tinulungan mo siya. Nakita mo naman, pinabili na ng sigarilyo. Ipinanginom lamang niya. Ipinangsugal lamang niya. So hindi po, ano mangyayari dito? So hindi ho matabang lupa yung iyong napagtaniman. Alam po niyo, minsan nalulungkot ako. Lalo po kayong mga nasa abroad, minsan hindi po naunawaan ng ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, sad to say na, masyado po silang demanding. Di ba? Hindi nila alam kung paano nyo hinahanap ang pera, paano nyo kinikita ito. And pag natanggap na yung pera, nakita ko nyo, minsan nga natanggap na, wala man lang magsabi na, ay thank you, natanggap ko na yung padala ko. Di po ba? Minsan wala akong marinig na gano'n Kung di mo pa tatanungin dumating na ba yung pinadala ko? Di ba? So lungkot ako nun no? Tapos mababalitaan mo lang naman kung salaman niya ginamit. Yung pinadala mo. Lalo po yung mga kabataan natin, Shopee dito, shopping doon, Shopee, di ba? Nakakalungkot lang isipin, di ba? Kaya minsan hindi ho nagiging fruitful, productive yung ginagawa natin kasi nga po, hindi po naitanim sa tama. By the way, sabi po ng verse 8, ay tapusin natin ito. Ano po sabi ng verse 8? Matthew chapter 13 verse 8, sabi niya, tingnan niyo. Still other seed fell on the fertile soil. And what happened? Doon po sa butong natanim, doon po sa matabang lupa. And they produce a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. So kapatid, gusto mo bang mag-ani na higit pa sa iyong inaasahan? Plant your seed in the fertile soil. Kapatid,
Mahalaga po na maunawaan natin na lahat po na kung anong meron tayo, yan po ay galing sa Panginoon, kaya dapat magamit po natin yan na tama. So yung buto na itatanim mo, dapat maitanim mo ngayon kasi baka nag-expect ka na, nagtanim naman ako tapos wala kang nani. Dapat i-consider mo kung saan mo itinanim yan. 2 Corinthians chapter 9, verse 10 ay ganito. Now the one who provides seed, the sower and the bread for food, will provide and multiply your seed and increase the harvest of your righteousness. Sometimes kaya wala po tayo maitanim kasi ano pong ginagawa natin? Dinawin natin ang sabi ng Biblia. Ang Diyos po ang nagbibigay ng butong iyong itatanim. At siya rin po ang nagbibigay ng iyong tinapay na kakanin. Yung pong buto na pangtanim, huwag mong kanin, yan po ay pangtanim para po meron kang anihin. Pero pag po yung buto na dapat ay pangtanim at kinain mo yun, wala ka ng ani. So sana po maunawaan ninyo. Kasi kung paano po siya nagbibigay ng butong itatanim, siya rin po magpo-provide ng tinapay na ating kakanin. Kaya hindi tayo problema na sabi mo, nagtanim ako doon, nagtanim ako ganito, wala nang kakan. Hindi ho pwede mangyari. Kasi alam po ng Diyos kung ano ang pangailangan mo. Siya rin po ang magbibigay hindi mula sa iyo ng butong iyong itatanim, kundi ito po ay mula rin sa Kanya. Kaya kasi gusto niya na sa bawat pagkakataon, meron kang butong itatanim para meron kang anihin. And finally, in a few minutes, tapusin po natin. Pangatlo po, anong una? Sabi niya, first, choose certified seed. Secondly, consider fertile soil. And finally, count your seed before you plant. So, napakahalaga na mabilang po natin kung ano po o gaano kalaki at kadami yung pong butong ating itatanim. Kaya nga sabi natin kanina sa tanong natin sa pasimula, gaano ba karami, kalaki ang gusto mong anihin ngayong taon? It's depend on your seed that you plant. Sabi po nung 2 Corinthians 9:6 ay ganito, remember this, sabi ni Pablo, remember this, the person who sow sparingly will also reap sparingly. And the person who sow generously will also reap generously. So kapatid, nakadepende ngayon dun sa dami at laki ng buto na iyong itatanim ang iyong ani. Kung magtatanim ka ng konti, konti din ang iyong ani. Pero kung magtatanim ka ng marami, marami ka rin ani. Kaya sabi nga niya, a person will reap exactly what he plants. So what you reap now is just the fruit of your seed planted. So kung ano pong inaani natin ngayon, yan lang po ay bunga po ng butong itinanim natin ng mga nakaraang panahon. Kaya kapatid, ngayon po ay pasimula po ng taon, pag-isipan natin mabuti kung anong klase ng buto ang iyong itinatanim at saan mo ho ito itinatanim at gaano ho karami ang butong iyong itinatanim. Kung gusto mo mag-ani ng marami, magtanim ka ng marami. Amen po ba? At dapat po ay certified seed kasi kung ano yung butong itinanim mo, yung iyong anihin. And finally, sabi po ng Luke chapter 6 verse 43, no good tree bear bad fruits, nor does a bad tree bear good fruits. So kapatid, pag-isipan po natin mabuti. The choice is yours. Ikaw po ang pipili at magpapasya doon sa buto na yung tatanim. Pero napakahalaga na mayroon kang pananampalataya sa gagawin mo ang pagtatanim. Kailangan mo na mayroon kang pananampalataya dito. Kasi kapag wala kang pananampalataya, kapatid, lahat din pong yan ay wala pong sa isa. Hindi pwedeng gagawin mo lang ng because of. Kasi marami po sa atin mga emotional Christian. No, hindi ganun. Dapat to talagang meron kang ugnayan sa Panginoon, meron ka dapat pakipag-usap sa Kanya bago mo gawin at desisyonan ng isang bagay. Kasi pag hindi po at ito lang po ay mula lang po sa puso o sa ating sarili, wala rin po mangyari dito. At sabi mo, Pastor Jeff, bakit gano'n? Every Sunday, umatin naman ako. Nagsesend group pa nga ako, Pastor Di ba? Nakita mo, sumasama po ako sa outreach Nananalangin pa ako. Nakita mo, kasama po ako sa 21 days prayer fasting. Di ba? Nagtatanim din naman ako. Nagbibigay din naman ako. Lagay na nga natin doon, nagbibigay ka din. Tama ba? Yung pagbibigay. Nagtatides din naman ako. Kompleto ba? Yung pagtatides mo. Nagbibigay din akong first fruit. Totoo ba? So kapatid,
pag-isipan mong mabuti ito. Pero iwanan ko sa iyo ha, hindi po kami binigyan ng Diyos ng tanikala, na itanikala kayo at kung ano gusto namin ang siyang masunod. Iwanan ko po sa iyo, ang sa palagi sinasabi, the choice is yours. Ikaw po ang magpapasya. Hindi po sa akin. Nawa po, usapin ka ng Diyos para magawa po natin ito na tama. But I tell you the truth, kapag nagawa po natin pinagagawa ng Panginoon sa bawat bagay na ginagawa natin, inaasuro po ng Biblia, ano sabi niya, hindi ka mawawalan ng gantimpala dito sa lupa at doon sa langit. So once again, Lord, thank you so much pagpalain po ang aming mga kapatid. Mula po sa oras pong ito at sa araw pong ito, ikaw po ang magpala sa bawat buto na kanyang itatanim dahil ito rin po nagmula sa iyo. At ikaw rin po nagsabi na ikaw din po magpapalago nito, Panginoon. Kaya Lord, thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Pagpalain po, Panginoon, mga kapatid po namin sa Canada at sa ibang area po, Panginoon, mula po rin po sa Brunswick, Lord God, sa paghayo po ng mga kapatid namin doon. Lord, continue to bless them, protect them, Lord God, and bless all the works of their hands. Once again, Lord God, I decree and declare multiplication, increase, promotion in the name of Jesus. Bless your people, Lord God. God bless, God is able, Canada, in Jesus' name. Ang bendisyon ng Diyos ang sumating lahat sa pangalan po ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you. God bless you. My dear brethren. Bye-bye. Are you blessed? Thank God! You are welcome to bless this ministry by donating in our online giving. Information is on the screen. If it doesn't suit you, feel free to contact us to assist you. God bless. Are you looking for a group that will help you in your spiritual journey? You are welcome here. Feel free to message us. We also invite you to our group discussion after the service. For updates and news in our church, kindly like our Facebook page, God is Able Montreal, and follow us on Instagram at God is Able NTL. See you next Saturday.